Ilang taon nang nakakatipid sa pagbabayad ng bill sa kuryente ang isang pamilya sa Laguna. Ligtas din daw sila sa brownout kahit may kalamidad dahil sa kanilang do-it-yourself solar-powered battery bank. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Napakahalaga ng kuryente sa panahon ngayon, lalo na kapag may kalamidad. Kaya naman ang nakilala ko mula San Pablo, Laguna, gumawa ng sarili nilang battery bank. Maraming Pilipino ang nananatiling walang akses sa kuryente, lalo na sa mga liblib na lugar. Ang solusyon dito ni Jessie Abarquez, isang DIY battery bank. Sinacharge ito gamit ang solar energy. 100,000 pesos ang pinuhunan niya para sa solar panels at battery noong 2020. Simula noon, 4 na taon na silang hindi nagbabayad ng kuryente at nakagawa pa sila ng DIY battery station na konektado sa buong bahay nila. Nagagamit nila ito sa kanilang freezer, TV at iba pang mga gadget. Kailangan yung battery mo ay kayang supplyan yung inyong appliances. Mas magandang yung susubra pa yung capacity kaysa magkulang. Kapag kulang ang araw para ma-charge gamit ang solar energy, maaaring i-plug ang system sa 220-volt outlet bilang alternatibong paraan ng pag-charge. Mayroon ding mas maliit na bersyon ng DIY battery bank na may kapasidad na 90,000 mAh. Sapat na para mag-charge ng electronic devices at tumagal ng ilang araw. Napakalaking tulong nito sa mga emergency situation kung saan mahalaga ang kuryente. Pwede ka dito mag-charge ng cellphone, ng ilaw, pwede ka magkabit dito ng ilaw, magsaksak. Ayan. Ginagamit namin dito pagka yung solar setup namin ay nalulubat siya. Ito yung pinaka-backup ko rin. Ang battery na gamit ni Jessie para sa kanyang proyekto ay dose-dose ng batteries na nabibili online. Ngunit paalala niya, hindi basta-basta ang paggawa ng DIY battery banks dahil kuryente ang pinag-uusapan dito. Kailangan kasi lagyan ng mga safety features ang mga ito para maiwasan ang mga aksidente. Meron naman yung mga protection device katulad ng BMS, active balancer. Kailangan mayroon talagang mga safety device para yung mga DIY mo ay safe. Hindi natin alam kung kailan tatama ang kalamidad. Pero gaya ni Kuya Jessie, better ang always ready. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang DIY battery bank ni Jessie kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, ano ba ang background nitong si Jessie? Saan niya natutunan ang paggawa nitong DIY battery bank? Actually, Pops J, dati kasi si Sir Jessie tumutulong siya sa pagkakabit ng mga solar panels. No? So doon siya talaga nagsimula. Doon Installer siya. Installer siya. So nagkaroon siya ng history, nag-background, ng kaalaman. No? Hanggang sa, yun nga, no, naisipan niya na bakit hindi ko gawin to? Napag-aralan niya. Napag-aralan niya, Pops J, no? So ngayon, yan na yung ginagawa niya. Actually, Pops J, yung buong bahay niya, kasi ang nakakatuwa dito, yung buong bahay niya is solar-powered. No? Gamit, tinanong ko siya, Sir, ikaw lang talaga nagkabit niyan lahat? Oo, sir. Siya lang daw talaga, Pops J. So, ang gumagana sa loob ng bahay niya, yung ref, TV, Nakaya yung ref, kaya yung TV. nakaya, Pops J. No? Pero minsan nga daw, may aircon pa. Kaya yung aircon. Nakaya yung aircon, no, Pops J. So, malaki talaga, malaking tulong sa kanya. 4 years na silang di nagbabayad. No, walang bill sa kuryente, Pops J. Makahabuli na sila ng Meralco niyan. Okay, 4 na taon na kamo silang hindi nagbabayad ng kuryente. Dati ba, magkano kada buwan ang kanilang electricity bill? Actually, Pops J, dati malaki kasi may mga anak, may pamilya sila, no, malaki. Pero eto nga, nagpursige sila, no, they tried na maglabas, nag-invest sila ng 100,000, no, para nga dito sa kanilang para makatipid. Para makatipid, no. Pero ngayon 4 years na, after 4 years, wala pa rin silang binabayaran sa kuryente. So parang doon nakapag-ROI na sila, nakabalik na. Saka actually, Pops J, gumagana rin kasi sa kanila yung tindahan. Na may tindahan din sila, and yun nga, sumasideline na rin si Sir Jessie na gumawa rin ng maliliit din na power banks at binibenta niya. Ivan, magkano natitipid nila? Sabi mo, 4 years na silang hindi nagbabayad ng kuryente. Magkano ba usually ang kanilang kuryente? Actually, Pops J, nasa around 1,000 to 3,000, Pops J. Yun ang natitipid nila every month? Yun ang natitipid nila kasi nga 4 years, wala na sila. Multiplied by 12, so... Nasa 36. Basta malaki. Basta malaki. Basta namat tayo. So, 4 na taon nilang nasusubukan at ginagamit itong DIY battery station nila. Ano? Kamusta naman daw? Actually, Pops J, so far,
Okay naman daw. Pero during, syempre, may panahon kasi na makulimlim, maulan. Mahina ang karga. Mahina ang karga. So, yun yung mga panahon, Pops J, na kailangan nilang isaksak. Itong isang mini battery bank. No, may kisaksak sila sa kapitbahay or kung saan man. So, yung mini power bank na yun, Pops J, kaya nung mag-charge ng cellphones. No, cellphones, ibang gadgets. Pero hindi necessarily kaya nung magpaanda rin yung kanilang ref or yung TV dahil nga merong capacity or may limit lang yung kanitong power bank. So, Pops J, actually, kanina tinanong ko siya, yung power bank na yun, yung 90,000 milliamperes, 3 araw na daw nila ginagamit. Okay pa? Okay pa. Hindi pa nalolobat, Okay. Pops. Depende sa konsumo ng kanilang pamilya. Okay, nagbebenta na rin ba si Jessie ng kanilang DIY battery bank? Actually, Pops J, may mga kumukontrata sa kanya. May lumalapit sa kanya. Yun nga, yung 90,000 na milliamperes niya, Pops J, nasa 19,000. No, yung pagbuo niya, nasa 19,000 yung isang 90 milliamperes. At gaano katagal niyang bubuuin ito? Actually, Pops J, nasa weeks Weeks. Dahil hindi pwedeng madaliin dahil meron tong mga process na kailangan gawin dahil nga unang-una kailangan mag-ingat dahil kuryente. Kuryente yan. Ito, no, sensitibo. So, kailangan din maglagay sila ng mga safety features gaya ng mga active imbalancer, battery management system para yun nga, hindi ito makadisgrasya, Pops J. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Ivan Tarinque.